No, yung inyo pong pahayag dito po sa sinasabi ng China na tayo po yung may kasalanan, tayo po yung aggressive sa situation na ito, and we are being unprofessional and making irrational decisions and actions. Una sa lahat, para sa akin, ang Chinese government, hindi ko alam kung ano na talaga ang basihan nila whenever they describe na kung sino ang nag-trespass, kung sino ang illegal, kung sino ang nag-provoke, sino ang nang-bully. Because all of these things that they are mentioning, they are actually describing themselves, no? Nag-trespass. Obviously, that is part of our exclusive economic zone. Nang-bully. Obviously, dalawang Coast Guard vessel lang pinadala natin dito at dalawang civilian boats. In return, nagpadala sila ng 5 malalaking Coast Guard vessel at 18 Chinese maritime militia. Nang-provoke. Sinasabi nila tayo daw ang bumangga. Obviously, common sense lang naman. Bakit naman natin sila babanggain? In the first place, bakit kasi sila nandun? Yeah. They are loitering within our exclusive economic zone. So, etong mga fake narrative na to ng China, they have been doing this to counter the factual narrative and to provide misinformation to the Filipino people. Unfortunately, there are still among us, na Filipino, na nasisway at meron din mga Pilipino na nasisway na pro-China narrative. Ang response ko lang sa mga pro-China trolls na nagpapakalat ng maling informasyon sa mga Pilipino, ang tanong dito as a rational being, diba, bakit naman tayo manloloko ng Pilipino? Bakit naman tayo maghahanap ng ikasasama ng ating Coast Guard personnel at ng Armed Forces of the Philippines kung ipoprovoke natin sila? At pangatlo, bakit naman tayo maniniwala sa narrative nila? Tayo mismo ang Pilipino.